Good morning mga karadyo. Welcome sa aking YouTube channel. Ang oras natin ay mga alas 10 ng umaga. At matagal-tagal din tayo na hindi nakapag-upload ng ating mga videos. But anyway, nandito ulit tayo. Ang gusto kong ipakita sa inyo ngayon ay maliit lang na antena. Pero masasabi natin na okay din siya. Alam nyo ba kung ano yon? Ito yon. Ayan, mga karadyo. Nakita nyo ba yan? Yan. Kagagawa ko lang yan kahapon. That is 2-element quad for 2 meters. Okay? Kwan siya. Ang plastic niya ay PPR. Pati ang boom niya PPR. So fully insulated spreader at saka boom ito, mga karadyo. Ano? And ginamit ko is number 14 wire. Yan. For 2 meter. Yan. So mapapansin ninyo na bakit 2-element quad lang. Kasi ang purpose ko talaga nito ay gagawin ko siyang twin. Either twin side by side or naka-array pataas. Ano? At ayun, makikita nyo yung ating feed line. Yan o. Nakadiretso siya. Nakadiretso siya na RG8. Ayan. Ito yung kanyang structure. So, kung bakit putol yan, hindi throw and throw kasi masyadong malaki, baka humina. So, merong maliit lang na holder yan sa loob. Yan. Okay. So, ngayon, mapapansin ninyo na hindi naman kailangan batak na batak to, ha, mga karadyo. Tama lang. Ngayon ay tingnan natin ang SWR nito, kung ano ang response niya. Ang computation nito, mga karadyo, ay depende sa frequency, no? 1046 over frequency yung reflector, at saka 987 sa driven element. Okay, ito yung kanyang SWR. Ayan, medyo naglagay ako ng karton, ha, para makita ninyo, mga karadyo. Kunin ko yung buksan na natin. Bakit ayaw magbukas? Nako, yan na. Kala ko naman na lobat na. Imagine, sa UHF, tingnan nyo ang impedance niya, 5849 ohms. Kung akyat tayo ng 400, hindi nataas ng nagre-resonate siya sa UHF. Ayan, di ba? Nakikita nyo, mga karadyo, 418, 419, 420. Tignan nyo ang impedance niya, hindi nalalayo sa sa 50 ohms, Kaya ang SWR niya ay mababa. So ibig sabihin, unahin ko na to na ipaliwanag na kung gagamit kayo ng crossband radio at kung medyo malapit-lapit lang kayo dito, sabihin na natin approximately naka-portable kayo, mga 1 kilometer away, tapos mataas itong antena, nasa 50 feet o 40 feet. Well, I think hanggang 2 kilometers mati-trigger nyo ito. Efficient siya.
Depende sa radyong crossband na gagamitin nyo. Hindi masisira ang radyo nyo ha. Kasi tingnan nyo, ilagay na natin sa 46, 1.2. Ilagay nyo na sa 152, 1.2 pa din. Yan o. So, talagang talagang efficient siya o. I-500 na nga natin o pati 500 o. O wala. So, ibig sabihin, the whole 400 to 500 megahertz. Kung gagamitin nyo to sa UHF, kahit pang malapitan lang, take note ha, pang malapitan lang. Kasi this antenna is not designed for UHF. Nagre-resonate lang siya. Pero kung naka-crossband kayo within the community, pwede nyo siyang magamit isang antenna lang para sa VHF. Okay? Ngayon, let's go to VHF. Ayan. Okay, dito tayo sa VHF. Yang VHF is from 141 to 158. Yan ang SWR niya. Napansin nyo? Hindi umaakyat ng 1.4. Ngayon, kung itataas pa natin yung frequency niya, bukod dito sa 150, 160, 167, 173, 178, 182. Tingnan natin kung tataas pa. Ay, bumaba pa oh. Ayun. So, kung 1.4 ang pinag-uusapan natin, pwede sa 178 to 180 mga karadyo. Tapos makikita nyo dito sa baba, isagan natin 137 lang itong aking RF vector. So ayan ang SWR nya. Ngayon puntahan natin yung 144 to 148. O, sabihin natin 143 na ha. 143 143 to ayan 143,500 o kahit 143 ay 142 na natin. Ayan, so 142 hanggang 170, 150. Punta na lang tayo sa 148 mga karadyo. Yan yung 150, 142 hanggang 150. So mababa pa rin sa WR. Hindi umabot na 1.4. Ngayon, igawin nating 148. Tapos 144. Yan ang kanya SWR. So ngayon, ang sentro niya is nasa 146. So punta tayo na 146. Para pure amateur, sabi nga nila. Ano na bang nakita natin? Ayan, yan ang kanyang SWR mga karadyo. So 1.2 to 1.4. Kung tutusin mga karadyo, mapapababa pa natin to ng yung mababa sa amateur. At yan ang ipapaliwanag ko sa susunod. Pansinin ninyo, naka-direct feed ako. Since kung tutusin itong quad na to, ang impedance nito is 100 ohms. Pero dumirekta ako sa RG8, 'di ba? So saan ko hinabol yung para maging malapit siya sa 50 ohms.
Hindi naman perfect na 50 ohms, kundi pwedeng 62, 65. Kasi ulitin natin, tingnan natin kung ano yung impedance. Ang impedance niya ay tingnan natin punta tayo sa impedance. Yan. Ang impedance niya ay nasa 56 ohms. Yung 144,500 Punta natin yung 145 eksakto. Ang impedance niya is 62 ohms. Diba? 62 ohms. So, saan natin hinabol yon? Kasi sabi nga nila, pag ang quad daw nailagay mo na at iba yung SWR, na pagka hindi mo na, mahihirapan ka na mag-adjust, di ba? So, sa susunod, yan ang sasagutin natin. Pero generally, nakita natin, efficient to, wideband antenna. Okay? Ayan siya mga karadyo. Okay? 2-element quad for 2 meter. So sa susunod, ipapaliwanag ko saan natin hahabulin yung pagpapababa ng SWR nito. I know, may hints na kayo, pero siguro iba pa rin yung masasabi natin. At yan ang sasabihin natin sa susunod na video. Okay? At ito, iaakyat ko na tumamaya para matesting. Itututok ko sa north. At don't worry, may isa pa akong gagawin na ganito. At doon ko ipapaliwanag yung mga iiwan kong tanong sa inyo. Ulitin ko, ano yung tanong? Paano i-adjust ang SWR nito na hindi na gagawa ng malaking trabaho na, kasi pag nagbawas ka dito, magbabawas ka na naman dito. O kung magdadagdag ka, yun ang problema. Paano mo dudugtungan? Okay? So, yun lang mga karadyo. Maraming salamat. DW1YBX. Magandang araw sa inyo.